Magandang araw po, Mami Lynn, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Mirasol. Nais ko pong ibahagi ang aking naging karanasan noong ako at ang asawa kong si Alfred ay bagong kasal pa lamang at nakabili ng lumang bahay. Nang makita ko ang bahay na nabili ng asawa ko ay natakot ako. Lahat na yata ng balahibo ko sa katawan ay nagtayuan. At nang pumasok kami sa bakuran ng malaking bahay, unang tingin ko pa lang ay agad na akong kinutuban. Sinabi ko sa asawa ko na bakit ito pa ang napili niyang bilihin. Ang sagot niya, maganda raw at tahimik ang lugar. At isa pa, mura lang daw itong ibinenta ng ninong niya sa kanya. At lahat pa ng gamit ay ibinigay sa amin. Pero malakas talaga ang kabog ng dibdib ko, parang ayoko nang tumuloy. Maganda naman at maaliwala sa loob ng bahay. Ang mga kagamitan ay yari sa Nara. Kumpleto ang gamit sa dining room at ganun din naman sa sala. Masasabing ang lahat ng mga gamit ay puro antigo. Umikot ang aking paningin hanggang sa dumako ang mga mata ko sa isang malaking kwadro, ngunit may nakatakip na puting tela. Gusto kong makita kung sino ang nasa kwadro, kaya nilapitan ko at hinila ang puting tela sa dulo. Tumambad sa akin ang malaking larawan ng babaeng nakasuot pang kasal. Maganda ang babaeng nasa kwadro, pero ang lakas ng kaba ko habang nakatitig doon. Nakaramdam ako ng panlalamig, gumapang ang gilabot sa buo kong katawan. Hindi ko maipaliwanag ang panlalaki ng aking ulo, kaya napatigaw ako. Nagmamadali namang pinuntahan ako ni Alfred. Pinaupo muna niya ako sa sopa at sinabing kukuha lamang siya ng maiinom. Naiwan akong mag-isa sa sala. Pero agad na naman akong kinabahan dahil may nakita akong anino. Tatayo sana ako at tatakbo. Pero dumating na si Alfred at may dalang isang basong tubig at pinainom sa akin. Sinabi kong may anino akong nakita. Sinabi lang niyang guni-guni ko lang daw yun at dahil wala namang ibang tao, kundi kaming dalawa lang. Kumuha kami ng dalawang makakatulong upang siyang maglinis sa buong bahay at siya na ring magiging kasama namin. Kinagabihan, agad na katulog si Alfred. Ngunit ako ay nanatiling gising. Hindi ko alam kung namamahay lang ba ako. Nang bigla akong mapakislot, may narinig kasi akong mga yabag sa labas at huminto pa sa tapat ng aming silid. Narinig kong pinihit ang doorknob at kitang-kita kong nagbukas ang pinto. Napasigaw ako ng malakas. Agad namang nagising si Alfred dahil gulat na gulat sa sigaw ko. Palibhasa ay lampshade lang ang nakatindi kaya hindi ko gaanong nabanaagan kung sino ang nagbukas. Nagtanong siya kung bakit ako sumigaw. Hinabi kong may nagbukas ng pinto. Bumangon siya at binuksan ang ilaw. Nakita nga niyang nakabukas ang pinto. Sinabi na lamang niyang baka nakalimutan naming isara bago kami matulog kagabi. Ayaw akong paniwalaan ng asawa ko, Mami Lynn. Hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga. Bumangon na lang ako upang lumabas at magpunta sa kusina. Magkakape na lang ako. Alam ko namang may kinuha kaming tagaluto at tiyak na sa kusina na yon. Pero bago ako makarating sa komedor ay madadaanan ko ang malaking kwadro ng babaeng nakasuot pang kasal. Ayokong tingnan ang kwadrong iyon, Mami Lynn. Pero siguro dahil lang sa sobrang takot ay hindi ko maiwasang tingnan. At tama ba ang nakita ko? Kahapon nang titigan ko ang babae ay nakangiti ito. Pero ngayon ay nakasimangot at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Malakas akong napasigaw at siguro dahil sa mga nakikita ko mula pa kagabi ay hindi ko na kinaya kaya nawalan ako ng malay. Nang magising ako ay takot na takot pa din ako. Sinabi ko kay Alfred ang tungkol sa kwadro. Kaya isinama niya ako doon at nilapitan namin. Nakangiti naman ang babae at napakaganda. Sabi niya sa akin kung ano-ano lang daw kasi ang iniisip ko kaya ganon ang mga nakikita ko.
Nang sumunod na gabi, maalinsangan kaya nagpasya akong maligo. Habang ang asawa ko naman ay nasa kwarto na at nagpapahinga. Mag-uumpisa na akong maligo nang biglang bumukas ang shower na hindi ko pa naman binubuksan. At kasabay noon ay may humaplos sa likod ko at biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng banyo. Takang-taka ako, sino ang humaplos sa likod ko at nagbukas ng shower? At bakit ganito? Ano ba ang nangyayari? Kinikilabutan na ako ng husto. Nagmamadali akong nagbihis at lumabas uli ng banyo. Patakbo akong pumasok sa silid naming mag-asawa. Tuloy-tuloy akong pumasok at alam kong si Alfred ay nakahiga kanina o baka ngayon ay tulog na. Isinara ko agad ang pinto at pagkatapos ay saka ko lang tiningnan ng asawa kong nakahiga. Pero nanlaki ang aking mga mata. May nakita akong kayakap si Alfred habang natutulog. Katabi ng asawa ko ang babaeng nakasuot pang kasal. Ang lakas ng sigaw ko at halos ay hindi ako makahinga sa takot. Napabalikwat ng bango ng asawa ko nang makita niyang may itinuturo ako sa tabi niya. Nagtanong siya kung ano ang itinuturo ko. Ang sabi ko ang babaeng nakaputi ay nasa tabi niya. Gulat na gulat siyang bumaling sa tabi niya. Ang nasa tabi pala niya ay ang unang yakap-yakap niya kanina. Nagtataka siya at sinabing, "Almira, unan ng ito." Bumaba siya sa kama at nilapitan ako. Ang akala daw niya ay nasa banyo ako at naliligo. Sa pamamagitan naman ng buhol-buhol kong pagsasalita ay sinabi ko sa kanya ang lahat. Kinausap ko siya at sinabi kong umalis na lamang kami sa bahay na iyon. Ngunit ayaw niya, hindi daw siya naniniwala sa multo. Nang mga sumunod na gabi, habang nanonood naman ako ng TV sa aming silid, si Alfred ay nasa sala at gumagawa ng plano para sa kanilang proyekto dahil isa siyang engineer. Nagulat ako nang biglang mawalan ng tao ang palabas sa TV pero naririnig ko pa ang salita ng pelikulang pinanonood ko kaya kinabahan na naman ako. Biglang nagkaroon uli ng palabas ang TV pero iba na, wala na ang pelikulang pinanonood ko. Ang lumitaw doon ay ang babaeng nasa kwadro. Galit na galit ito sa akin, halos mapugto ang hininga ko ng mga sandaling iyon. Lalo pa nga at binanggit pa niya ang pangalan ko. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ng asawa ko kaya napatakbo siya patungo sa akin. Ngunit nawala na ang babae sa screen at biglang namatay ang TV. Umiiyak akong sinabi kay Alfred ang nangyari. Pero gaya noong una, sinabi na naman niyang guni-guni ko lang daw yon. Galit na akong nagsalita sa asawa ko. At sinabi ko na kung ayaw niyang umalis ay ako na lang ang aalis sa bahay na iyon dahil hindi ko na kaya ang lahat ng mga nakikita ko. Ilang araw pa ang lumipas. Day off noon ang dalawa naming kasama sa bahay. Doon na naniwala ang asawa ko nang siya mismo ang makasaksi at makaranas. Gabi na nang siya ay umuwi dahil nag-overtime. Pagbaba niya ng kotse ay may humawak sa kanyang kamay. Akala daw niya ay ako. Malamig ang kamay na humawak sa kanya kaya agad siyang napalingon. Ngunit walang tao. Siya lamang mag-isa ang naroon sa garahe. Ako naman ay kasalukuyang nasa sala at naghihintay sa kanya. Nang biglang lumamig ang paligid at gumalaw ang silya. Umurong ang lamesa. Sinabayan ang paghangin sa sala. Ang lakas ng sigaw ko at takot na takot. Pagpasok ni Alfred ay ganoong senaryo ang nakita niya. Panay ang sigaw ko at iyak. Patakbong lumapit sa akin si Alfred at niyakap ako. Sumigaw siya at sinabi niyang kung ano man ang ibig nilang sabihin sa bahay na iyon ay magpakita sila. Maya-maya lang ay humupa ang hangin at tumigil na sa paggalaw ang mga gamit. Nawala din ang lamig na animo yelo ang paligid. Panay ang iyak ko at takot na takot. Pupunta kami sa kusina para kumuha ng tubig dahil paiinumin ako ni Alfred dahil nanginginig ako sa sobrang takot. Ngunit pagdaan namin sa malaking kwadro ay nag-iba ang itsura ng babaeng maganda. Naging matanda ito at galit na galit ang itsura. Nang lilitik ang mga mata na animoy buhay at nakatingin sa amin.
Nang gabing iyon ay nilisan namin ang malaking bahay. Nagtuloy kami sa bahay ng ninong ni Alfred at doon ay sinabi niya sa amin ang tunay na pangyayari. Matagal na panahon na daw ang kwadrong iyon marahil ay sa ninuno pa. Sa tuwing tatangkaing aalisin ang kwadro, ay tila nagwawala ang mga gamit sa buong bahay. Kaya mula noon ay hindi na nila tinangkapang alisin doon ang kwadro. Ikakasal daw pala noon ang babae, ngunit hindi sumipot sa simbahan ng lalaki. Kaya galit siya sa mga ikinasal at naging mag-asawa. Umalis na kaming mag-asawa sa bahay na iyon. 1 buwan lang kaming tumira doon, kaya ibinalik na lang sa amin ng ninong niya ang bayad. Humingi din siya ng dispensa sa amin dahil ang akala niya ay wala na ang paghihiganti ng ninuno nila. Hanggang dito na lamang po, Mami Lynn, at maraming salamat po sa mga nakikinig.